Nobyembre ng nakaraang taon, nang iutos ng Korte Suprema na ipamahagi na sa mga magsasaka ang Hacienda Luisita na pag-aari ng pamilya Cojuangco. Ito na ang matagal na inaasam-asam ng mga benepisyaryo ng agrarian reform na matagal na ring pinipigilan ng mga Cojuangco. Tuwing nababanggit ang pamilya Cojuangco, tila kakambal na nito ang Hacienda Luisita. Ang ekta-ektaryang lupaing taniman ng tubo sa gitnang Luzon at pangalawa sa pinakamalaking lupain sa bansa. Kaya naman para mas malalim na makilala si Don Piping, sinadya namin siya sa bayan ng Tarlac. Narating namin ang Central Azucarera de Tarlac, ang pabrika kung saan pinoproseso ang tubo upang maging asukal. Moderno na ang sistema ng kanilang produksyon. Pumupunta yun dyan, dyan ang release, and then dito dinadump. Ngayon, as time went along, we came up with bringing the cane here by truck. Doon nag-increase ang ating capacity. Ayon kay Kong, kasama sa pagtataguyod ng hacienda ang mandato ng kanilang mga magulang na pangalagaan ng mga taong nagtatrabaho sa kanilang hacienda. We have done our social obligation here. I don't think we could have survived here unless we did otherwise. Pagkatapos sa planta, dinala kami ni Piping sa isang mataas na bahagi ng kahabaan ng SC-TEX kung saan makikita ang iba pang bahagi ng Hacienda Luisita. Basically, parang abot ng kung anong naabot ng yung tanaw. Well, almost like that. 1957, nag-usap sina Ninoy Aquino at si Pangulong Ramon Magsaysay na ninong niya sa kasal sa kapatid ni Piping na si Cory. Binanggit ni Magsaysay na nais bilhin ng pamilya Cojuangco ang Hacienda Luisita at Central Azucarera mula sa mga Kastila. Ayon kay Prof. Simbulan, kapalit ng malaking pabor na ito mula kay Pangulong Magsaysay at ng pamahalaan ay ang isang kondisyong nakasaad sa Central Bank Monetary Board Resolution No. 1240 noong August 27, 1957. Yung selling point naman ni President Magsaysay doon ay after 10 years dapat yung mga tenant farmers doon sa Hacienda Luisitang yon ibigay yung lupa sa kanila. Ngunit ayon kay Kong, taliwas ito sa kanyang nalalaman. Actually, nagkaroon na sila ng labor problem dito. Yung mga Kastila. That's why they offered it to sell it. Ngayon, nakautang kami sa Bangko ng sa Amerika. The only thing that the Bank of America wanted was to be assured that yung foreign exchange required to pay our debt was not going to be blocked. 12,000 hektarya ang kabuuan ng hacienda. Ang kalahati nito, ipinamahagi na ng Tabacalera. The 6,000 was offered for expropriation by Tabacalera. Okay. And that is one of the reasons why the people in the hacienda do not want the distribution of land or to break it up because they really cannot survive under the conditions that we're giving them. First of all, they have to buy it. They have to pay for it. Tapos we don't give them any assistance for crop loan, for marketing, for fertilizer, and all of that stuff. Hindi nakapagtataka na ang Hacienda Luisita ang pinaka-kontrobersyal at pinag-uusapang lupain sa bansa. Luisita has always been the whipping boy of any political encounters. During Marcos's time, Luisita. Pasok si Cory, Luisita. Pasok si Gloria, Luisita. Para bang wala nang ibang hacienda kundi Luisita lang. Matapos niya kaming ilibot sa Hacienda Luisita at Azucarera, nagpaalam na ang dating kongresista. Hey, thank you. Thank you, sir. Masalimuot na usapin ang reforma sa lupa dito sa bansa. Ayon kay Danny Carranza, Secretary General ng Katarungan Kilusan sa Reformang Agraryo at Katarungang Panlipunan, panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino, ina ni Pangulong Noynoy Aquino, ipinasa ang CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program.
Pero ayon kay Carranza, mayroon umanong isang probisyon sa CARP na sumasaklaw sa mga korporasyon gaya ng Hacienda Luisita. Sinabi doon na pinapayagan din daw ang mga korporasyon na mayroong mga sariling lupa na mamahagi ng stocks sa halip na lupa. Pero nanindigan ang mga magsasaka na lupa ang dapat ibigay. Ayon kay Ka Felix Nakpil Jr., tagapangulo ng Ambala o alyansa ng manggagawang bukid sa loob ng Hacienda Luisita, nasaksihan niya ang kahindik-hindik na Hacienda Luisita Massacre. Actually, yung kasama natin magsasakang napas lang doon sa Huelga, yung 7 sila iliitimong taga Hacienda Luisita. Pero yung isa hindi bilang manggagawang bukid dahil sa ikabataan, kaya sumama sa Huelga ng bayan. The massacre of the 7 people that were killed, only 1 came from Luisita. And that one was the son of a caddy of the golf course, not even a worker. Buhay ng maganda rito, tsaka yung mga pribilehyo. Hindi lahat ng magsasaka sa hacienda sang-ayon sa ginagawang protesta. May ilang gaya ni Antonio Manalad, Board Director ng United Luisita Workers Union, ang nagsasabing malaki ang pinagbago ng kanilang pamumuhay dahil sa strike noong 2004. Kasi nung panahon ng hacienda rito, nung kami pa yung nagtatrabaho para sa hacienda, marami kaming pribilehyong natatanggap. Halimbawa, katulad sa hospitalization. Pag nagkasakit ang mga pamilya namin, dadali namin dito sa hospital. Kung hindi nila kaya rito, dadali sa Manila. The reason for that is this. During the height of the NPA, all of these people, none of us were hurt. And we didn't pay them. I can assure you, we never paid them off. 2011, kumalat ang viral video na ito sa YouTube. Laman ng video, ang umano'y ugat ng yaman ng mga Aquino. Pinupunteriya ng video ang umano'y paghahari ng mga Aquino kuwangko sa ating bansa. Pero ayon kay Piping, hindi na raw nila pinapansin ang mga bagay na ito. I heard about it, but I don't see any sense in watching it because ano ba, nakuha namin yung lupa, binigyan ni Luna sa amin. Ganun ba karami yung pera iniwan ni Luna sa Lola Sidra ko to be able to buy all of the haciendas that we own? Target kami ng mga tao na galit sa reformers. November 2011, nang maglabas ang Korte Suprema ng desisyon na ipamahagi ang 5,000 ektaryang lupain ng hacienda sa humigit kumulang 6,000 beneficiaries nito. Sa ngayon, talagang hindi namin alam dahil lagi naman hindi kami nagtitiwala. Lalo na si Pangulong Aquino ang nakaupo ngayon ng bilang presidente. At pwede pa niyang gawin, ginagawa nilang lahat kung paano may balik sa kanila ang lupa ng Hacienda Luisita. The only regret I have is I've not been able to do something about agriculture. I wish I had the chance, because I know what to do. I know that I can change the whole system around, improve the lives of the people and the farmers, and make sure we don't go hungry.